Naispatan natin ang dalawang ibon na ito habang nag-aabang sila ng kanilang makakain at nagugulat din sila sa kanilang nakikita. Alerto din silang nagmamasid sa atin. Dito yan, binubungkal na nila, tinatambakan na nila ito, bahagi ito sa may area ng Santo Tomas. At makita natin, ito na pala yung ginagawa nilang mga poste dito. Dito po pala tayo ngayon sa may bahagi ng boundary ng Minalin at Santo Tomas. At makikita natin doon sa unahan yung pagtatambak na ng CP-IN1 at malapit na rin ito magdugtong talaga dito sa construction activity ng CP-IN2 na nanggagaling naman dito sa may bahagi ng Santo Tomas. At makikita natin dito na ongoing yung construction nila. At sa pagkaintindi ko, yan sa may bahagi ng ilog na yan, ayan po yung boundary ng Santo Tomas at ng bayan ng Minalin. Kaya itong nakikita natin yung crane ay nasa bahagi na po yan ng Minalin. Pero sakop pa rin yan ng contract package number 2 ng Acciona at ng Dailim. So ikapiraso na lang yung wala pang tambak, no? Yung hindi pa nagdugtong itong access road. Pero malapit na po talaga magdugtong itong access road nitong right of way ng PNR, ng CP-IN1 at ng CP-IN2. At ngayon, dito na po tayo sa may bahagi ng Santo Tomas at makikita natin dito na ongoing yung mga paghuhukay nila dito at work nila dito para sa mga bore pile. Makikita natin dito na mayroon ng mga tinatambak nila. At kung naalala nyo sa mga nagdaan nating video, itong bahaging ito ay talagang pinasok ito ng tubig. At ngayon makikita na natin, maglalagay na sila dito ng para sa pile cap at nilalagyan nga nila ng mga protection. Yung sa may gilid, yung parang mga luna para hindi napapasukin ng mga anumang mga debris o anumang mga isda yung kanilang hinuhukay dyan. Mas mahirap naman pagpapasukin na ng mga isda yan dahil imbis na yung mga nagtatrabaho dyan ay magtatrabaho, baka mamimingwit na lang ng isda. At dito makikita natin na nasa pile cap na sila. Yung iba naglalagay na sila ng mga rebars at yung dito naman bahaging ito ay mayroon nang nakatayo na vertical rebars at tapos na rin nilang nabuhusan ang pile cap. So makikita natin dito na sabay-sabay nilang ginagawa ang mga poste. Hindi pa isa-isa kundi sabay-sabay, kaya sabay-sabay din silang nagkaroon ng pile cap at sa susunod sabay-sabay din itong magkakaroon ng pagtatrabaho para sa column. At kagaya dito sa kabila, kagaya ditong dalawa na to, sabay-sabay silang nagkakaroon ng column at yan, marami pa pala. At doon sa unahan, makikita natin na tapos na ang mga pier head. Sabay-sabay din silang nagkakaroon ng pier head. Kaya kailangan silang magsabay-sabay para mabilis nilang matapos ang bahaging ito. Dahil baka aabutan na naman sila ng mga tag-ulan at magbaha na naman, maabala na naman ang kanilang trabaho dito. At makikita din natin sa unahan, dyan po yun maglalagay sila ng cantilever bridge. Dahil yung unahan na yan, malaki po yung ilog na yan. Dyan po dumadaan yung mga bangka na may mga palaisdaan dyan, kung saan tumatawid sila sa kanilang mga fish pond at dyan sila dumadaan yung ilog na yan. Ito na po yung isa pang poste ng para sa cantilever bridge. Ongoing po ang pagtatrabaho nila. At doon sa kabila, makikita natin na tapos na yung isang poste. Mayroon na itong pier head at kung mapansin natin, parang solid siya. Mababa lang pero solid. Makikita natin yung pier head nila. At kapansin-pansin din na parang kakaiba yung poste na kumpara doon sa ibang mga ginagawang cantilever bridge. Kung makikita natin dito, itong pier head nitong poste o support ng cantilever bridge ay
parehas lang din ang per head sa mga poste na para sa viaduct. Ito ay pandak, malaki pero pandak siya kumpara dito sa kasunod na poste ng viaduct. So tapos na itong isang poste ng para sa tulay at aantayin na lang yung sa kabila pag matatapos na nila itong sa kabilang bahagi ng tulay. At dito makikita na natin ang mga nakalapag na mga box girder. Nag-aantay na lang ito kung kailan lalagyan ng gantry sa bahaging ito. Dahil hindi nga makadiretso yung gantry na nanggagaling sa may lumang istasyon ng Santo Tomas dahil lumalaktaw po ito ng ilang poste. Kaya kung makikita na, ayan, makikita na natin ang gantry na nanggagaling sa lumang istasyon ng Santo Tomas at natigil na ito dahil wala ng poste sa bahaging iyan. So kung magkakaroon na ito ng gantry, so dire-diretso na yan at ito yung tatapos na o kukunikta naman sa may gantry na nanggagaling ng Apalit. Na ngayon ay tumatawid na sa may bahagi ng kalsada at papunta na sa direksyon dito. Kaya talagang gusto na nilang tatapusin na sa paglagay ng mga poste para dire-diretso na ang pagbuo nila ng viaduct. Probably sa next year matatapos o maging konektado na ang mga viaduct dito sa aquaculture area na ito, dito sa mga matubig na bahagi ito sa may Minalin at Apalit kung makikita natin. So ito lang bahaging ito ang may mahabang tubig, no, dahil palaisdaan nga ang dinadaanan dito. So probably next year mabubuo na nila ang viaduct dito sa may matubig na area na ito, papuntang Apalit hanggang dito sa may bahagi ng Santo Tomas. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.